Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction ngayon ang official na stand ng Philippine Military Academy Alumni Association through its chairman, retired General Raul Gonzales. Dati, tahimik lang ang PMAAA as an association. Ngayon, nag-decide na sila to speak up against corruption, lantarang corruption na nangyayari ngayon. At may binabanggit niya na ang pasensya may hangganan. At napakaganda yung sinabi niya, the military will protect the people. Okay, pakinggan natin itong balitang ito ng SMNI. Ng mga miyembro ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated ang kanilang katahimikan sa gitna na rin ng mga isyu ng korupsyon sa Marcos Jr. administration. Si MJ Mondihar sa report. No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Destabilization o pagpapabagsak sa gobyerno para kay Marcos Jr. ang mga komunikasyon ngayon sa 2025 PICAM report ng pambansang pondo na kanyang pinirmahan daw na nang itinanggi ng Pangulo na may mga blankong items sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Pero hindi nga GAA ang kinikasyon ng kanyang mga kritiko, kundi ang mga blankong items sa PICAM report o ang final version ng budget bill. Ilang araw matapos ang komento ni Marcos Jr. ay lumitaw sa isang news forum sa San Juan City ang pamunuan ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated, produkto ng natatanging institusyon sa Pilipinas na pinagmumulan ng mga lider at general sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang uniform agencies, mga dating general at opisyal na hindi na matiis ang grabing korupsyon ng kasalukuyang gobyerno. We voted to remain silent on these issues. However, nung General Assembly namin, nung January 25, the General Assembly voted that the PMAAA will go against corruption. Numero 1 sa puna ng retired officials, ang korupsyon sa infrastructure programs ng pamahalaan, mga pondong hindi raw nalalagay sa tunay na mga proyekto at binubulsa lamang ng ilang pamilya. Parang napakasakit na sila nagkukontrol ng budget, sila ang kontrata, sila pa rin ang subcontractor, and sila pa rin ang supplier. Ayon kay General Gonzales, matindi ang korupsyon ngayon kumpara sa mga nagdaang administrasyon, bagay na hindi nila kayang matiis dahil tinatawag ang kanilang pansin ng taong bayan. Bulgar na ngayon talagang open. Mahigit sa 11,000 ang mga miyembro ng PMAAA, kasama na ang mga nasa active duty. Patuloy namang magmamasid ang mga kabalyeros at sa takbo ng kasalukuyang gobyerno. At kung may pag-asa pa bang madala sa pag-iusap ang mga nakaupo, na iwasto ang mga kamalian sa kanilang pamamahala. Pero kung sakaling hindi, alam nyo, lahat naman tao yung patience is their limit. And if they see that the general public is really talagang napuno na, I think you have already experienced it in several occasions. Thank you, sir. The armed forces, the military, will protect the people. para sa Diyos at sa Pilipinas, Kuma. So, very clear po yung mensahe ng Philippine Military Academy Alumni Association. Nung una nga is ang consensus tahimik lang, huwag makialam. Ngayon, bago lang nagkaroon sila ng convention noong January 25 at napagkasunduan na magsasalita na sila, makikialam na sila. I think itong forum na kung saan nagsalita si General Gonzales, if I'm not mistaken, ito yung grupo ng 6. Ano po yung 6? Alyansa ng Nagkakaisang Mamamayan. Grupo ito ng clergy, kaya may kasama silang pare o obispo. Grupo ng academe, grupo ng military, civil society groups. Ang nilalabanan ng 6, kasama na ang military retired generals, yung corruption na
Sabi nga is lantaran na ngayon. Sila yung nagkokontrol ng budget, meaning the lawmakers. Sila yung contractor, sila yung subcontractor, sila rin yung supplier. Lantaran, nakita na. Naging evident lahat yan yung flood control projects. 5,500 flood control projects ang natapos na. After 2 days, yun na. Bagyo Katrina, sunod-sunod ng mga bagyo, nasaan ang mga flood control projects? Na-overwhelm ko, no? Na-overwhelm. So, itong 2025 na national budget, tinaguri ang most corrupt budget in our history. Mismo si former Senate President Franklin Drilon, nakita ko, sabi niya, in my 24 years sa legislative, sa Senate, ito na yung pinaka-mangled, yung na-chop-chop na yung plano ng executive branch, yung National Expenditure Program ng gobyerno, nawala na. Pati si Senator Amy Marcos, sabi niya, yung pet projects ng administration ng Pangulong Marcos Jr., tinanggalan na nila lahat ng pondo. Ano ang inuna? Mga pet projects ng mga lawmakers. Yung big infrastructure projects na gustong gawin ng gobyerno, saan napunta? Doon sa unprogram funds na maghanap pa kung saan kukuha ng budget. So, paano yan? So, salamat sa desisyon ng Philippine Military Academy Alumni Association. Mga ilan-ilan na mga members ng PMAAA ang very vocal. General Orlando De Leon, General Romeo Pukis, at marami pang iba na nagpo-post lang. Hindi ko na lang banggitin ang pangalan, but kilala ko na sila. At sana, maayos pang lahat. Sana makinig ang administrasyong ito. May 3 years pa na ayusin ang lahat para sa kapakanan ng ating bansa. At sana hindi maulit yung mga masasamang nangyari na nagkaroon ng violence dahil sa hinaing ng taong bayan. So, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nagkakaroon tayo ng income dahil sa inyo. Ginagamit natin ang kita sa channel na ito pagtulong sa Talaan Dig Tribe sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng pako at yero para makapatayo sila ng kanilang sariling bahay or ma-repair ang kanilang sira-sirang bahay. Panoorin po ninyo ang video na ito na kung saan kabalikat kayo sa pagtulong sa Talaan Dig Tribe. Muna ni siya ang gabalay nga kuan nagpatindog og balay og akong duolon og akong pamutanon. May ngapon. May ngapon po, ma'am. Nagpatindog kag balay. Tindog lang ko, ma'am, kay may natay balay, ma'am. Oo. So karon pa ka nagsugod nagpakuan ane. Karon lang, ma'am, kay nanamay lang sang, ma'am, nakatukod na po ko. Oo. Tukod. Sugod na kag tukod. Oo. So unsa man na kay iato pa ni? Wala lagi, ma'am, gaw natulat lang kung nay mo hatag sa mga blessing. Wala lang lagi, ma'am. Gaulat ka nga naay mabot sa imong nga blessing. Oo. Karon nga nakita naman gyud nga magbalay ka, matagaan gyud ka gero. Unsa man imong ikasulti? Magpasalamat gid ko sa nahatag sa mga, ma'am. Labi na sa Ginoo nga dunay tawo nga anidot kay kasing-kasing nga mohatag gyud sa mga para namo galisod. Oh. Para sama na ko nga way balay, nga makabalay gyud. Pasalamat ko usab sa labaw sa katasan og labi na sa sponsoran ni si Ma'am Teresa Anyag. Salamat ko, ma'am, nga i-sponsor mo sa among hero og langsang nga makabalay gid. Salamat kay ma'am. Salamat. Oo. Matagaan gid ka og gero kay nakita naman gud nga nagpatindog na gid kag balay. Oo, so
Magulat-ulat lang ta. Ah, Oo. Ay, tuwat lang ma'am. Salamat lang gud ako nang salamat. oo, sige. Ay, salamat pod nga inani nga nakita na gid namo nga kanang kuan na, porma na gid kag patindog na gid og tukod nimo. Oh, so salamat kaayo kay nagaulan na gyud. Oh, ulunan ni ko ma'am kay mama maning ko lagi na. Ayom na lang ba? Oo. O maski ka ulan-ulan, patukod gyud og balay. Oo, kay maning kamot nga makabalay. Kamo tingin ma'am makabalay kay pamilyado naman. Oo. Sige, sige. Sige, salamat. Salamat po ma'am. Oh, sige, salamat.